narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang resource person kaugnay ng investigasyon sa nangyaring drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Bukod sa mga mambabatas, nakaharap din ng dating Pangulo ang mga kaanak na mga biktima na umano'y pagpatay o extrajudicial killings na iniuugnay sa ilegal na droga. Muli namang inako ni Duterte ang responsibilidad sa mga nangyari sa ilalim ng kanyang nagdaang kampanya. All that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Hataw Balita ngayon. Tinamon sa pagdinig ng House Quadcom kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang International Criminal Court o ICC na pumunta sa Pilipinas at imbestigan siya ukol sa umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war noong nakaraang administrasyon na. Kasalukuyan na nag-iimbestiga ang ICC sa mga nangyaring paglabag sa karapatang pangtao sa nagdaang anti-drug campaign. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal man, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hataw Balita ngayon. Hindi pipigilan ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nais magpaimbestiga sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kung nais ng dating Pangulo na sumuko at gusto magpasailalim sa jurisdiksyon ng ICC, hindi ito pipigilan ng gobyerno o haharangin man ng pamahalaan. Ayon pa kay E.S. Bersamin, kung i-refer naman ng ICC ang proseso sa Interpol at magbibigay ng red notice sa Philippine authorities, obligado ang gobyerno na ikonsidera ito. Sa kasong itoan niya, ibibigay ng law enforcement agencies ng Pilipinas ang buong kooperasyon nito sa Interpol base sa umiiral na protocols. Hataw Balita ngayon. Hindi na umaasa ng patas na investigasyon si Vice President Sara Duterte mula sa House Quadruple Committee. Kaugnay ito ng ginagawang pagdinig ng Kamara sa umano'y extrajudicial killing sa anti-drug war campaign sa ilalim ng pamumuno ni former President Rodrigo Duterte. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na politika ang nasa likod ng investigasyon na ginagawa laban sa kanyang ama. Of course not. No, I do not expect fairness because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit, no? Last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, binanatan kami ng binanatan. Pagdating naman kay President Duterte, this is yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Hataw Balita ngayon.
Iniulat ng Department of Social Welfare and Development to DSWD na umabot na sa 1 billion pesos ang nagastos sa Quick Response Funds para sa mga biktima ng 5 nagdaang bagyo. Ayon kay DSWD Undersecretary Edu Punay, mahigit sa 1.4 million family o 1.4 million families food packs ang naipamahagi sa mga apektadong probinsya. May natitira pang 100 million pesos sa standby funds na inaasahang maglalabas ang Department of Budget and Management ng karagdagang 875 million pesos sa mga susunod na araw para maidugtong sa pangangailangan ng mahigit sa 9.6 million na mga tao na naapektuhan ng Bagyong Christine, Leon, Marcy, Mika at Ophel. More than 1 billion po ang nalabas dito lamang sa 5 bagyo na ito at may natira pa po tayo so far na 100 million na standby fund. Hataw Balita ngayon. Matinding pinsala na ang iniwan sa bansa ng sunod-sunod na malalakas na bagyong nagdaan ito lamang mga nakaraang linggo. Di pa man nakababango ng marami sa ating mga kababayan, muling nagbabala ang Weather Bureau Pag-asa kaugnay sa mga susunod pang bagyo na inaasahang muling tatama sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, posible na 2 bagyo pa ang pumasok sa bansa na tutumbok naman sa Bisaya at Mindanao. For December, inaasahan natin na meron din tayong 1 to 2 tropical cyclones na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 35 ang bilang ng class disruptions o pagkaantala ng klase para sa school year 2024 to 2025 ang naitala ng Department of Education bunsod ng mga bagyong nararanasan sa Pilipinas. Ayon sa DepEd, naitala ang pinakamataas na bilang ng class disruption sa Cordillera Administrative Region na kadalasang dinaraanan ng bagyo. Bukod sa Cordillera, kadalasan ring nakakansila ang klase sa mga paaralan sa Cagayan Valley, Ilocos Region, Calabar Zone at Central Luzon, bunsod ng mga kalamidad at sakuna. Kaugnay nito, pinulong na ng DepEd ang kanilang National Management Committee para pag-usapan ang mga gagawing hakbang upang ma-recover ang learning losses sa mga estudyante. Hataw Balita ngayon. Bibisita si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa ilang bansa sa Asia sa susunod na linggo, kabilang na ang Pilipinas. Kabilang sa mga pupuntahan ng opisyal ang Australia, Fiji at Laos. Ito ang ika-4 na pagbisita ni Austin sa Pilipinas at ayon sa U.S. Defense Department, layunin ng opisyal na isulong ang advanced security objectives ng Estados Unidos kasunod ang pakipag-usap sa U.S. at Philippine forces na nasa bansa. Nais ng opisyal na lalo pang maitatag ang kooperasyon sa mga bansang may kaparehong layunin na palakasin ang seguridad sa Indo-Pacific region. Hataw Balita ngayon. Bigo pa rin ang Philippine National Police sa paghahanap sa dinukot na American vlogger na si Elliot Estman na Zamboanga del Norte. Walang bakas na nakikita ang mga pulis ukol sa kinaroroonan ng biktima sa kabila ng hawak na nila ang 3 suspect sa nasabing kidnapping. Gayunpaman, patuloy na umaasa ang mga otoridad na matatagpuan ng buhay ang American vlogger. We acknowledge the challenges kasi sugatan ho ang ating biktima at medyo matagal na ho, more than 20 days na ang nangyari. But since wala ho tayong proof of light, hindi natin siya nakita anywhere, we still hopeful na lumalaban pa siya this time. At hopeful pa rin tayo. Ang pursuit operation naman po ginagawa natin against the 5 identified abductors at lahat po ng tumulong sa kidnapping or abduction case na to. Hataw Balita ngayon.
Iniulat ng Philippine National Police o PNP na walang mga pulis o politiko ang sangkot sa ginawang pagtakas ni dismissed Mayor Alice Go noong Hulyo batay sa resulta ng kanilang investigasyon. Ibinahagi ito sa Senado ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa pagtalakay sa budget ng PNP para sa 2025. Nakatakas ang dating mayor papuntang Malaysia noong Hulyo at nahuli sa Indonesia kung saan siya ay ibinalik sa mga otoridad ng Pilipinas noong September 5. Hataw Balita ngayon. Humarap si Vice President Sara Duterte sa budget deliberation ng Senado. Kaugnay ng panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Mabilis namang lumusot sa Senado ang 733 million pesos proposed budget ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Bagamat mababa ito sa 2.37 billion pesos na hiling na pondo ng OVP matapos tapyasan ng Kamara, ay nagpasalamat pa rin ang Vice President sa pag-aproba ng Senado dito. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Hataw Balita ngayon. Magsisimula na sa darating na Lunes, November 18, ang aplikasyon para sa gun ban exemption kaugnay ng 2025 midterm elections. Lahat ng hindi kasama sa mga exempted sa election gun ban ay dapat mag-apply para mabigyan ng Certificate of Authority para mapayagan na magdala ng baril sa panahon ng election period na mag-uumpisa sa January 12 hanggang May 28, 2025. Sa ilalim ng panuntunan ng Commission on Elections o COMELEC, kasama sa exempted sa pagdadala ng baril sa panahon ng halalan ang Presidente, Vice-Presidente, mga senador at kongresista, mga maestrado at huwes, mga miyembro ng gabinete at mga piskal at NBI agents. Paalala ng COMELEC, tiyakin na kumpleto ang ipapasang mga dokumento para mapadali ang pagproseso sa gun ban applications. Kasi nagtatagal yung kanilang approval ng kanilang mga exemption kasi nga yung iba kulang-kulang yung mga documents. Pag kinumpleto niyo, we can promise you 1 week lang ay ma-approve namin yung mga gun ban application. Sino mang mahuhuli na lalabag sa gun ban ay maaring makasuhan ng election offense at maaring maharap sa mabigat na kaparusahan. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine National Police na bumaba ang krimen sa bansa ng 13.51% sa unang 11 buwan o mula January hanggang November 2024. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, nasa 30,322 ang krimen o na krimen lamang ang naitala sa January 1 hanggang November 8 na mas mababa sa 35,057 na naitala noong nakaraang taon ng kaparehong buwan. Habang mababa din sa kabuuan ang 8 focused crime mula January 1 hanggang November 8 ngayong taon kung saan nakapagtala lamang ang PNP ng 30,166 incidents o 13.52% na mas mababa kumpara sa 34,883 na insidente ng kaparehong buwan noong nakaraang taon. Kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, vehicle theft at motorcycle theft. Sinabi ni Police Brigadier General Fajardo na ang pagbaba ng krimen ay maa-attribute sa masigasig na police visibility at operations. Gayunpaman, inamin din ng PNP na tumaas ang carnapping ng mga motor vehicle ng 1.42% o 1,714 kumpara sa naitalang 1,690 noong nakaraang taon. Bahagya rin tumaas ang homicide cases ng 3.65% o 995 incident mula sa 960 noong nakaraang taon.
So makikita po natin continuing po yung pagbaba except of course nung month of July nagkakaroon po ng kaunting pagtaas po. But yung sinasabi po ng SWS na from June to September ay tumaas, but based po sa record po ng ACG, yung July po tumaas at mababa po siya at least from September po. So in the interest of transparency po, pinakita po natin yan just to compare po doon sa nilabas po ng SWS survey. Nananawagan ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Tuguegarao City sa national government kasunod ng naranasang sunod-sunod na bagyo sa lungsod. Ayon sa alkalde na si Mayor Myla Tinke, paubos na ang supply ng kanilang relief goods. Nasa mahigit 3,000 na mga residente ang nananatili sa 22 evacuation centers sa lungsod, bunsod ng pag-apaw ng Cagayan River dahil sa walang tigil at malalakas na mga pag-ulan. Yung pong resources ng Tuguegarao City Government kulang na po. Naka-state of calamity po kami. Humihingi ho ulit kami ng tulong kung saan kami makakahingi ng tulong mula sa national agencies. Hataw Balita ngayon. Maaaring itinanggi ni dating Senador Laila de Lima ang naging bansag sa kanyang mother of all drug lords. Walaan niyang katotohanan ng mga aligasyong ito laban sa kanya at nagamit lamang siya ng dating administrasyon kahit wala naman siyang kinalaman sa iligal na droga. Nakulong si de Lima ng 7 taon dahil sa pagkakaugnay nito sa droga pero naabsuelto at nakalaya ngayong taon na. Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador de Lima ho yun noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords. Hataw Balita ngayon. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard ang napaulat na insidente ng harassment ng mga miyembro ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa Sabina Shoal. Inaalam na rin umano nila kung may kaparehong karanasan ang iba pang mga mangingisda para ma-i-report ito sa kinaukulan at maipatupad ang karampatang hakbang. Narito ang report. Si Gladys Tuabe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda na papasok sana sa Sabina Shoal noong Oktubre. Sa inilabas na affidavit mula sa mga mangingisda noong October 8, idinetalye nito ang harassment na kanilang naranasan mula sa kamay ng Chinese Coast Guard. Sinasabing umalis ang mga Pilipino mula sa Quezon, Palawan para pumunta sa Sabina Shoal. Kinabukasan, October 9 ng madaling araw, binusinahan umano sila ng China Coast Guard vessel na may numero 4108. Bukod dito, may isa pang China Coast Guard vessel na may numero 5208. Binabaan sila ng speedboat, nilapitan at dinikitan upang pagbawalang makapasok sa Sabina Shoal. Dahil sa takot, nag-iba ng direksyon ang mga mangingisdang Pilipino, lalo't binangga-bangga na umano sila at sapilitang itinaboy palayo sa bahura. Nagpunta umano sila sa Iroquois Reef at nanatili doon hanggang sa October 17. Pagkatapos nito ay sinubukan ulit nilang pumunta sa Sabina Shoal. Sa kanilang paglalayag
ay namataan nila ang isang kulay gray na barko na papalapit sa kanila. Sa parehong araw, ay nilapitan sila ng China Coast Guard Vessel 4103. Binusinahan hanggang sa hindi na sila makapasok sa Sabina Shoal. Dahil sa takot, bumalik sila sa Quezon, Palawan. Giit naman ng Philippine Coast Guard, hindi kontrolado ng China ang Sabina Shoal at hindi isinusuko ng Pilipinas ang karapatan nito sa nasabing bahura. Kaya walang dahilan para pagbawalan ang mga mangingisdang Pilipino na pumasok dito. Una na rin sinabi ng PCG na nananatili ang presensya ng Pilipinas sa Sabina Shoal at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea na teritoryo ng Pilipinas na inangkin ng China. Ayon sa PCG, iniimbestigahan na nila ang panibagong insidente ng harassment ng Chinese Coast Guard. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa iba pang Pilipinong mangingisda na nakaranas ng parehong pagtrato. Pormal umano nilang isusumite ang ulat sa National Task Force West Philippine Sea at iba pang ahensya para sa kaukulang hakbang na gagawin. Hindi sinabi ng PCG kung may barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal sa ngayon. Matatandaang noong Setyembre, umalis sa Sabina ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang ilang buwang pananatili doon dahil sa kawalan ng supply at tinamo nitong pinsala bunsod ng harassment ng Chinese vessels. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Hindi na kailangang irehistro ang social media account ng mga pribadong individual at supporters ng mga kandidatong tatakbo sa halalan sa susunod na taon. Kasunod ito ng hiling ng Makabayan Black sa COMELEC na amyendahan ang kanilang resolusyon kaugnay ng pag-regulate sa paggamit ng social media sa 2025 elections. Ayon sa mga mambabatas, maaari kasing malabag ang kalayaan ng private individual sa pananalita o pamamahayag kung kasama sila sa ire-regulate ng komisyon. Pag sinama natin ng private individuals, that may intrude into a purely constitutional issue. Baka ma-violate ang freedom of expression and speech ng mga kababayan natin. Like for example, nag-like ka lang sa post ng isang kandidato na share mo, ibig sabihin dapat i-rehistro mo. Hataw Balita Ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Magandang umaga, Sherwin at Ani. Pinangalanan ni President-elect Donald Trump ang ilan pang miyembro ng kanyang administrasyon. Binigyan ng pwesto sa bagong departamento si Elon Musk. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Itinalaga bilang Special Envoy to the Middle East si Real Estate Executive Steve Witkoff. Sinabi ni President-elect Donald Trump na magiging boses siya ng kapayapaan. Magiging bahagi rin si Witkoff ng inaugural committee ni Trump kasama si Senator Kelly Loeffler. Napili naman ni Trump si Pete Hegseth bilang kanyang defense secretary. Sinabi ni Trump na isa siyang tunay na naniniwala sa America First. Samantala si John Ratcliffe ang napili ni Trump bilang puno ng Central Intelligence Agency o CIA. Kinumpirma rin ni Trump na nais niyang maging Homeland Security Secretary si South Dakota Governor Kristi Noem. Napili naman niya si Michael Waltz bilang National Security Advisor. Pinili ni Trump sina Elon Musk at dating presidential candidate Vivek Ramaswamy sa itatatag na Department of Government Efficiency. Layo ng bagong kagawaran ang pagtanggal sa bureaucracy ng gobyerno, pag-alis ng excess regulations, pag-alis sa mga di kinakailangang paggastos at pag-restructure ng federal agencies. Idinagdag ni Trump na ito ay labas ng gobyerno at di na kinakailangan ng Senate approval. Ang tungkulin ng bagong kagawaran ay kinakailangang maisagawa bago mag-July 4, 2026. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Tumaas ang US dollar at biton dahil sa inaasahang tarif ni President-elect Donald Trump. Samantala, maaari namang magdulot ng pag-iwas sa mga tarif ni Trump ang dependence ng US oil industry sa Canada.
Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang halaga ng US dollar sa pinakamataas nitong antas sa loob ng 6 na buwan laban sa mga pangunahing currency nitong Martes. Nakapagtala rin ang Bitcoin ng bagong record high. Sinabi ni President-elect Donald Trump na nais niyang gawing crypto capital of the planet ang US. Bumagsak ang euro sa pinakamababang antas nito sa loob ng 7 buwan. Inaasahan na makakaapekto ang mga polisiya ni Trump sa pandaigdigang daloy ng kalakalan. Maaring magpataas ng presyo ang mas mataas na taripa at limitahan ang kakayahan ng Federal Reserve na magbawas ng interest rates. May mga positibong pananaw ang ilan na hindi ipapataw ni Trump ang taripa sa langis ng Canada dahil maraming refinery sa US ang umaasa sa langis mula rito. Ayon sa mga analyst, malabong magpataw ng taripa sa langis ng Canada dahil hindi ito madaling palitan. Gayunpaman, maaaring magdulot ng kompetisyon ang pagtaas ng produksyon ng langis at gas ng US para sa mga export ng Canada sa ibang bahagi ng mundo. Ang Canada ang ika-4 na pinakamalaking producer ng langis at karamihan sa mga export nito ay papuntang US. Kung magtataas ng taripa, posibleng magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patay ang 35 individual habang 43 naman ang sugatan sa syudad ng Zhuhai, China matapos araruhin ng isang SUV na minamaneho ng isang lalaking hindi umano naging masaya sa hatian ng ari-arian kasunod ng kanyang diborsyo. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Hindi bababa sa 35 individual ang nasawi at 43 naman ang nag-eehersisyo sa labas ng isang sports center ang sugatan matapos nasagasaan ng isang SUV sa Zhuhai, China noong Lunes, November 11. Batay sa paunang investigasyon, minamaneho ng isang 62 taong gulang na lalaki na may apelyidong Fan ang nasabing sasakyan. Hindi umano masaya si Fan sa hatian ng ari-arian ng dati niyang asawa, kasunod ng kanilang diborsyo na nagbunsod sa kanya na managasa. Agad siyang naaresto ng pulisya sa lugar habang tinatangka niyang tumakas sa kanyang sasakyan. Hinimok ni Chinese President Xi Jinping na gawin ang lahat upang magamot ang mga taong nasugatan sa nasabing insidente at hiniling na papanagutin ng salarin alinsunod sa batas ng China. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muling isinara ang pangunahing paliparan ng Haiti matapos tamaan ng bala ang 3 eroplano mula sa Estados Unidos. US Federal Aviation Administration o FAA nagdeklara ng flight ban. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fugaban. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara ng 30-day flight ban ang US Federal Aviation Administration o FAA noong Martes, November 12 upang pansamantalang patigilin ang operasyon ng US Airlines sa Haiti bunsod ng labis na karahasan ng mga gang. Tinamaan ng bala ang mga eroplano ng Spirit Airlines, JetBlue Airways at American Airlines. Hanggang ngayon, hindi patayag kung kailan muling magsisimula ang mga operasyon ng mga airlines sa Toussaint Louverture International Airport sa Port-au-Prince dahil sa mga alalahanin tungkol sa kaligtasan ng mga pasahero. Nagdesisyon ang US Embassy sa Haiti na mag-evacuate ang ilang non-essential worker matapos tambangan ng mga armadong kalalakihan ang 2 sasakyan nito, ngunit walang naitalang nasaktan. Patuloy na nakararanas ang Haiti ng malubhang humanitarian crisis dulot ng mga gang violence. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw. Lalo pang lumakas ang bagyong Ophel at malapit na itong maging isang super typhoon. Huling nakita ang sentro ng bagyo sa layong 215 km silangan ng Ethiaga Isabela.
Taglay nito ang hangin aabot sa 165 km per hour at pagbugso hanggang 205 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 4 sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa northwestern, central at eastern portions ng mainland Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northeastern portion ng Isabela at northern portion ng Apayao. Signal number 2 po ang nakataas sa Batanes, rest of Cagayan, northwestern at southeastern portion ng Isabela. Natitirang bahagi po ng Apayao, northern portion ng Kalinga, northern o northeastern portion ng Abra at northern at central portions ng Ilocos Norte. Habang signal number 1 naman po sa natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Abra, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, rest of Ilocos, northern Ilocos Sur, northern portion ng La Union, northern at central portion ng Aurora. Sa track ng Pag-asa, posibleng lalo pang lumakas si Opel sa susunod na 12 oras bago ito maglandfall sa Cagayan o sa northern Isabela mamayang hapon. Lalabas ito ng Babuyan Channel mamayang gabi at posibleng muling maglandfall sa Babuyan Island bukas. Kikilos naman itong pa northeast papuntang Taiwan sa weekend sa kahihina sa araw ng Lunes o Martes. Hataw Balita ngayon. At kaugnay ng balitang yan, ilang lokal na pamahalaan po sa Northern Luzon ang nagdeklara na ng suspensyon ng klase bunsod ng epekto ng bagyong Opel. Walang pasok sa lahat po ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan sa Cagayan, kabilang po ang Camalanyugan, Gonzaga, Lalo at Solana. Sa Isabela, all levels din ang walang pasok sa Angadanan, Rojas at Santiago City. Kasama sa walang pasok sa lahat ng antas ang buong lalawigan ng Quirino. At mga bayan po ng Lacub, Likuan, Baay at Malibkong sa Abra. Samantala, preschool to senior high school naman ang walang pasok sa Ballesteros, Cagayan, Apayao, Aguinaldo, Ifugao at Paraceli sa Mountain Province. Hataw Balita ngayon. Mga kasangbahay, makakasama naman natin ngayon dito sa UNTV Radio Mobile Booth ang isa sa mga senior citizen na nandito ngayon sa MCGI Charity Center para po sa isasagawang Senior Citizens Day ng ating Public Service Channel mamaya. Narito po si Ginoong Erning Cerezo. Mang Erning, Kuya Erning, Tito Erning, magandang umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga naman. Ma'am, ito po, papacheck up po sa UNTV Senior Anniversary. Opo. Taga saan po kayo? Saan lugar kayo nanggaling po? So, dyan po sa barangay ng Marikina. Marikina, Nangka, Marikina. Opo. Ilan ba ang anak natin? Ilan ba ang anak niyo po? 4 po, 4. 4. Mga ilang taon na po yan? May mga asawa na po lahat eh. Okay. Opo. 4, may mga anak na, may mga Opo. asawa, nakatira po ba sa'yo? Hindi naman po, separate sila, although yung isa, hiwalay, yung 3, ando sila sa looban sa lote. Ayan. Ngayong, ilang taon na po kayo ngayon? 74. 74. Sa isang 74, ano ba ng mga nararamdaman ng isang 74 anyos? Hindi na tayo nalalayo doon. Sige po. Opo. Una-una po, high blood ako eh. Tapos since nung operahin yung mata ko, lumabot yung kaliwa ko. So, high blood, mata, Tsaka, ano pa po? muscle pain po yung paa ko. Nako! Na manhid. Itong muscle ko sa binti, masakit. Laging pinupulikat. So ngayon hindi na kayo nakakatrabaho? Mayroon Hindi pa na kayong... Wala na po akong trabaho. Okay. Sino kasama niyo po ngayon dito? At ganun din doon sa bahay ninyo, sino po yung kasama ninyo? Sa bahay po yung asawa ko. Okay. Mga kasambahay, pinag-uusapan natin yung mga karamdaman ninyo. Kayo po ba, may mga maintenance na ginagamit, iniinom? Meron po, meron. Oo. Yung inyong high blood kayo na nag-start,
1999. 1999, ngayon ay 2024 na. Okay, mahina ako sa math. Yan. 15 years. 15 years. 1999 o 2009? 1999. Mahaba-haba na rin panahon. Talaga naman. Okay. Anong ilapit niyo po dito sa dito po sa Senior Citizens Day natin? Pasensya na po kayo. Lagi napapakit ang Serbisyong Bayanihan. Ano yung gusto niyo ihingi ng tulong dito sa isasagawa nating Senior Citizens Day ngayong araw po dito sa MCGI? Doon po sa high blood ko, maintenance na lang gamot. Kaya ito sa mata ko, papatingin po ako sa mata yung bakit lumalabo. Okay. Tapos dito sa muscle pain, maaring gamot na rin. Okay. Mata, alam mo, sa 74 anyos, marami na siyang nararamdaman. Okay. So, Sherwin, pwede ba kita matanong? Ayan, alam ko, medyo malayo ka pa din doon sa edad na yan. Amigo Sherwin, anong gusto mo itanong kay Mr. Erning? Actually, okay naman na, no? Yung sa napapakinggan natin. At yun nga lang, at nagpapasalamat tayo sa kanya at dumalo siya dyan para at least ay kung meron pa siyang ibang mga kailangan po sa pagpapacheck up, ay masabi niya, Ani, at masamantala itong ating Senior Citizen Day, Ani. Alam mo, natutuwa ako sa iyo dahil syempre ikaw malayo ka pa dyan sa edad na yan. Pero kami na mga senior citizen na talaga naman, yung sinasabi ni tatay, di ba tatay, mata at saka yung tuhod, yung mga high blood. Ay salamat naman sa Diyos, ala pa tayong high blood. Okay, Tatay Erning, matanong ko na po kayo. Since nakarating na kayo dito, ano yung gusto nyong mensahe na ipagkaloob? Sa kami mga edad na, sa mga senior citizens na katulad ko, konting ingat lang sa katawan at laging maintenance ng gamot. Yun po, at huwag mawala ng pag-asa. Ang Panginoon Diyos lagi nakasubaybay sa atin. Salamat sa Diyos. Totoo yung sinasabi niya, mga kasambahay, wala tayong ibang lalapitan. Ito yung kinakatakutan kadalasan ng iba, pero ito yung realidad. Whether you like it or not, darating kayo sa edad na ito. Kung may awa ang Diyos. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Mang Erning. Salamat po. Nandito kayo dito sa MCGI Charity Center kung saan isasagawa ang Senior Citizens Day. Sherwin, amigo Sherwin. Nagdeklara na ng state of calamity sa bayan ng Dilasag sa Aurora matapos maranasan ang matinding epekto ng bagyong Nika. Sa tala ng Aurora MDRRMO, nasa mahigit 10 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Bukod pa rito, mga poste ng kuryente at puno na nagtumbahan at mga bahay na binaha pasunod ng malakas na pag-ulan. So currently po ay although meron pa po kami mga natitirang resources, but dahil po meron pang mga paparating na mga bagyo po, so hindi na po kakayanin ng aming current po na resources. Kaya po nagpo-provide din naman po kami ng advance po na information sa national government so sa province. So ganun din po to augment po yung aming possible na maging pangangailangan. Hataw Balita ngayon. Muling binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI ang kanilang diskwento caravan sa Plaza Mayor de Balanga sa Bataan. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sinimulan kahapon, November 13, ang 3 araw na diskwento caravan ng Department of Trade and Industry o DTI sa Plaza Mayor de Balanga sa Bataan. Layo ng ahensya na mabigyang pagkakataon ng mga Bataenyo na makabili ng mga mura at di kalidad na bilihin para sa kanilang pangangailangan. So sulit ang ating pong ibabayad, sulit po yung ating mga bonus na gagamitin para mabili dahil yung mga SMEs, unang-una yung SMEs po dito garantisado po ng DTI dahil ito po ay assisted namin.
yung po ating mga nagtitinda ng basic necessities and prime commodities, ito po ay halos araw-araw naming binomonitor na ang presyo nila ay nasa SRP na, ngayon diskwentado pa. So ayun po, sulit lahat po ang ating mga gastos dito sa Maagang Pamasko Diskwento Caravan. Para ma-promote yung mga products, para ma-expose yung ating mga MSMEs, para magkaroon sila ng market. Yung diskwento po, it's a different program altogether kasi po yung Diskwento Caravan po, ang una-una po natin kasama rito yung mga retailers and distributors para po maidala po natin yung ating mga basic necessities and prime commodities, mailapit po sa mga tao para makakuha po sila makabili po sila ng mga pangangailangan at a discounted price. So minimum po yun na 10% na nagbibigay ng discounts. Magpapatuloy ang operasyon ng DTI Diskwento Caravan hanggang bukas, araw ng Biyernes, November 15, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing Diskwento Caravan ay ang higit sa 60 micro, small and medium entrepreneurs o MSMEs and retailers. Nagmula ang ilan sa mga ito sa Marikina City, Quezon City, Bulacan, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija at mga karatig probinsya ng Bataan. Mabibili rito ang mga food and non-food items tulad ng mga home decor, perfume, ornamental at edible plant, agri-products, bag at lahat ng pangunahing pangangailangan ng mga mamimili at marami pang iba. And ang mga product po namin is all 100% handmade po. Like this one po, napag-isip ko po kasi dati may nabasag kaming mangkok, like this one. Tapos may mga bote po tayo na hindi binibili sa junk shop. So nag-imagine po ako kung anong pwedeng gawing project para mapakinabangan po at pagkakitaan naman po. So nag-aral po akong ng resin, yung kung paano po mga procedure ng paggawa. So ito po, naisip ko, pwede po pala siyang gawing decor sa bahay. Katulad po nito, this one po, pwedeng wall decor, pangregalo na rin po pagka may kaibigan po kayo. May laki na humahataw sa balita ngayon. Tinatayang nasa 200 solo parents ang napagkalooban ng free medical services ng Members Church of God International at UNTB. Kalisabay ng selebrasyon ng ika-20 anibersaryo ng istasyon. Nakatanggap din ng gift packs ang mga solo parent na nakibahagi sa programa. Si Mia Alonso humahataw.
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 30 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang po maghahatid ng mga bago at maiinit na balita dahil sa mga darating na araw kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang ng mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyan solusyon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Tesalonica Kapitulo 4, talatang 11. At pag-aralan ninyong maging matahimik, at gawin ang inyong sariling gawain, at kayo'y mangagpagal ng inyong sariling mga kamay, na gaya ng aming ipinagbilin sa inyo. Nani, kamusta ba yung sitwasyon ngayon sa inyong lugar dyan? Marami nang nagdadatingan, Sherwin, ng mga senior citizens. At nakakatuwa dahil excited sila para dito sa mga matatanggap nila na mga, kung sa solo parent may mga gift packs, so abangan. Mamaya ibabalita ako sa iyo yan. Pero at this point, secret muna para ma-excite kayo lagi doon sa ating mga kababayan. But uulitin ko, madami na po mga dumadating na mga senior citizens at abangan nyo kung ano yung magiging kabuuan sa pagbabalik natin. Bukas na yan, Sherwin. Alright, abangan natin bukas at yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Nobyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman, si Annie Rentoy. Dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.